Magandang araw, ako po si Bala Musika Ride sa Kwento Musikero at welcome sa ating channel. At ngayong araw meron ulit tayong i-review na isa pang audio equipment galing pa rin sa Andy Audio at ito ay isang condenser mic, professional condenser microphone yung nakalagay sa kanya. At itong package na to ay kompleto na kung plano mo na mag-recording, mag-live streaming, andito na lahat ng kailangan mo para sa isang mic. Dahil ito nga isang condenser microphone, so napaka-sensitive niyan. So yung mga sibilance at yung mga popping sound ng voice natin, madali niya mapipick up. So kailangan talaga natin gumamit ng pop filter para sa kanya. Then meron tayong shock mount na ginagamit para doon sa ating mic dahil nga sensitive yung mga condenser mic. So lahat ng mga konting galaw kayang ma-pick up ng mic. So ginagamitan natin siya ng shock mount para malesen yung mga mapipick up na unwanted na noise ng ating microphone. Then meron tayong cable na XLR yung dulo para doon sa ating mic. Then yung kabilang dulo naman ay 3.5 na TRS kasi pwede natin siyang gamitin sa mga sound card gaya nung King sound card. Mamaya i-test natin yan. Then meron din siyang kasamang boom arm na ganito. Ito yung gaya nung ginagamit ko dito sa aking mic. Meron din siyang kasamang ganon. Yan. So ready na yan para ikakabit mo na lang sa desk mo. Pwede ka nang magawa ng recording mo or mag-live streaming. Then yung pinaka-importante sa lahat, syempre, yung ating mismong microphone o yung ating condenser mic. So itabi muna natin yung ibang mga kasama niya. Ito muna yung pag-usapan natin, yung tungkol sa ating condenser mic. So ito yung ating condenser mic ng Andy Audio. Yan, ganda. Napaka-sturdy niyan kasi all metal yung mga parts niya. Ito ay isang large diaphragm na microphone. Then ang polarity ng ating condenser mic na to is cardioid. So yung pattern ng kanyang sensitivity ay parang heart shape. So mula rito sa harapan niya, parang heart shape yan. Andun yung pinakamalakas sa signal na makukuha niya. Then sa gilid niya, hindi masyado. Then lalo sa likod. So ano ba yung kaibahan nung nakikita natin na gumagamit ng mga dynamic mic at ng mga condenser mic? Siyempre kung dynamic mic yung gamit mo, gaya nito, dynamic to, pwede ko siyang hawak-hawakan. Hindi gaya ng mga condenser mic na kailangan naka-stand lang siya at hindi siya gumagalaw dahil napaka-sensitive ng mga capsule ng ganitong klaseng mic. So ginagamit talaga siya sa pagre-record ng mga boses particular na. Lalo kung gumagawa ka ng mga voice-over, kailangan natin yan yung mga maliliit na detalye ay nakukuha ng ating mic. So, sa condenser mic, doon mo makukuha yung mga detalye na hindi mo makukuha sa isang dynamic mic. Although, pwede ka namang gumawa ng mga recording gamit yung mga handheld na dynamic mic. Pero, mas maganda yung quality na kayang i-produce ng isang condenser mic kukumpara natin sa isang dynamic mic. Para doon sa iba na hindi pa masyadong sanay gumamit ng condenser mic, medyo intimidating para sa kanila kasi pag gumagamit ka ng condenser mic. Well, sanayan lang din naman yan. Kailangan lang mapamilyar ka dun sa klase ng mic na meron ka. Kasi iba't ibang mic, meron ding iba't ibang karakteristik. So, kailangan aralin mo lang yon para makuha mo kung ano yung tamang posisyon ng mic sa kumakanta at yung tamang timpla dun sa interface or dun sa preamp na gagamitin mo. O mamaya, testingin natin yan dun sa ating sound card na King sound card. Testingin natin yung sensitivity niya at kung gaano ba kalayo dapat yung maging posisyon ng mic sa atin para makakuha tayo ng solid na signal para sa voice natin. Ngayon, kunin muna natin yung ating sound card para ma-testing natin dito sa ating condenser mic. So, ang narinig mo ngayon ay itong ating mic na, yung condenser mic natin. At gamit ko yung earphone na X6. Galing pa rin sa Andy Audio. Ito yung ating gagamiting monitor para naririnig ko naman yung boses ko dito sa ating King sound card. So, gaya nga ng sabi ko, dahil masyadong sensitive tong mic, hindi mo natin siya ilalagay sa stand. Subukan natin yung sensitivity muna ng mic. Kung gaano ba talaga siya kaingay at kung gaano siya ka-sensitive kung hawak-hawakan lang natin. So, itong ating condenser mic, yung karaniwang condenser mic, gumagamit siya ng phantom power kung gagamitin mo sa mga recording interface. Dito sa King sound card, hindi mo na siya kailangan gamitan ng phantom power. So, directly, pwede mo na siyang i-connect sa sound card mo dito sa likod
Di ba yung sound card natin, merong tatlong connection ng mic. Yung dynamic, yung malaki yung 1/4, then yung 3.5 na dalawa is para dun sa 3.5 na jack no, kasama nitong ating mga condenser mic. So yung ating 3-band EQ, naka 12 o'clock lang lahat. Tapos itong ating volume, hindi ka maniniwala, pero nasa ano pa lang to, nasa 8 o'clock pa lang, ganito na kalakas. So malakas talaga yung pickup ng mga condenser mic. So kung itataas natin yung ating mic volume, gawin ko mga 10 o'clock. Check. Yan, napakalakas pa rin. So kahit ganito kakalayo, talagang yung pickup niya ay malakas. So gawin natin ng mga 12 o'clock. Yan, kung makikita nyo, medyo malayo na sa akin yung mic, pero buo pa rin yung tunog niya. So ganun kaganda yung diaphragm nitong mic na to. Malakas yung pickup niya. At yung sensitivity niya ay maganda. So kung ilalagay ko to sa mga 2 o'clock at ilalayo pa natin yung mic sa atin, yan, naka 2 o'clock. Check. Mas malakas yung signal syempre. At kahit na ilayo ko sa akin yung mic ng ganito kalayo, maririnig mo pa rin ako. So, ang kailangan lang naman natin is yung decent na volume ng ating mic na hindi ka magpipik. Kasi importante na kapag nag-set ka ng volume ng microphone mo ay hindi magpipik yung ating signal. Kasi doon lumalabas yung distortion na tunog ng isang signal kapag nagpipik na siya. Kung makikita nyo sa yung mga VU meter ng ating mga interface at mga ganito, gaya nitong sa King Sound Card, meron siyang ilaw, yung meter niya, na kapag once na nagpupula na, ibig sabihin doon, umaabot siya doon sa peak level ng sound card. Ang magiging registro noon sa audio, sa pag nirender mo na siya, is parang distorted na. So, hanapin mo lang yung tamang lakas ng volume para matimpla mo dito sa ating sound card or sa interface man kung yun ang gagamitin mo. So, ilagay lang natin palagay na natin mga 12 o'clock. So, ito na yung pinaka tingin ko na okay na volume para sa kanya na hindi siya magpipik. Well, sa naririnig ko sa aking monitor, malinaw pa rin naman siya, buo pa rin yung tunog at walang distortion na dito sa ating sound card. Hindi distorted yung tunog niya. So, sa gantong kalayo, pwede ka na kumanta o pwede ka na mag voice over. Well, gaya nga lang sabi natin kanina, kaya may kasamang pop filter itong ating condenser mic dahil nga doon sa mga popping sound. Dahil nga sobrang sensitive yung nito, yung capsule nito, yung mga popping sound ng boses natin, lalo kung yung boses mo ay malaki. At kasi merong yung mga tao na yung P, pa, masyadong malakas. So, yun ang piniprevent natin, kaya gumagamit tayo ng pop filter. Pero sa mga ganito naman na kaya natin kontrolin yung boses natin, okay lang kahit hindi tayo maglagay ng pop filter. So ngayon naman, itest natin yung sensitivity ng mismong capsule ng ating mic. Kasi kapag ginawa mo siyang handheld, gaya ng ginagawa ko ngayon, na hindi naman siya intended para doon, makakasagap ka ng mga noise, na mga unwanted noise sa katawan ng ating capsule. So, gaya niyan, konting hawak mo lang, konting galaw mo, meron ka marinig na mga sound. So, makaka-capture ng ating sound card yan or ng ating interface. So, hindi yan maganda para sa isang condenser mic. So, lalo na kung ilalakas natin yung ating volume, mas malakas yung makukuha natin na unwanted na noise. Balik natin sa 12 o'clock. So, kaya siya ginagamitan ng mga shock mount gaya nito. So, italay natin yung shock mount pero hindi ko rin muna ilalagay dun sa ating stand. Yung ating shock mount ay merong mga goma at doon nakakabit yung pinaka-capsule natin, yung holder ng capsule. So, ang mangyayari, hindi siya magiging ganun kaingay kahit na magalaw natin yung ating mismong mic o yung ating stand. Kasi, ang mag-absorb ng ingay is yung mga rubber o yung mga goma na nakakapit doon sa ating shock mount. So, makakakuha ka pa rin dyan ng noise, hindi naman siya totally mawawala. Pero at least mababawasan yung mga unwanted noise na yon. Yan, gaya niyan, kahit galaw-galawin ko siya, mahina na lang yung nakukuha natin na noise. Pero syempre, pag kumakanta ka, hindi mo naman gagalaw-galawin yan ng ganyan. Piniprevent lang natin yung minsan na masasagi mo yung stand or yung boom arm
kapag ka kumakanta ka. Syempre, kapag ka kumakanta ka na medyo yung excitement nandiyan na hindi mo na mapipigil. Minsan, napapagalaw yung kamay mo at matatabig mo yung stand. So, yun piniprevent ng ating shock mount. Ngayon, kabit natin dun sa ating stand. So, yung proper way ng paggamit dun sa ating condenser mic, syempre dapat nakastand ka, nakakabit yung shock mount. So, para yung mga sudden movement na kahit matamaan mo yung itong ating stand ay hindi ma-pick up ng ating mic. Although, sobrang sensitive talaga ng mga gantong mic. So, dapat nag-iingat ka lang kapag ginagamit mo siya. Hindi talaga siya intended para maging handheld microphone. Hindi talaga siya hinahawakan. So, kailangan nakastand yung ating condenser mic. So, yung pick up naman ng ating mic, sa gantong kalayong distansya, napakalinaw pa rin. Hindi nagbabago yung ating, yung boses natin. At, napakaklaro ng tunog. So, kung gagamitin mo siya pang cover song, napakaganda nito. Dahil yung dynamics ng boses mo, pati yung lahat ng detalye, makukuha mo sa kanya. So, ang ganda nung rehistro din ng mic, yung sensitivity niya. Ngayon naman, pakinggan natin yung sinasabi ko sa kanyo kanina na cardioid pattern ng ating mic. So, ang polarity niya, ang sensitivity niya ay nandito sa harapan, hanggang dito, paikot na ganyan. So, kung nandito ka, ang pinakamalakas na signal na makukuha mo dito dapat. So, yan. Kung sa gilid, check. Medyo mahina na, hindi na kasing lakas kung nandito ka sa harapan. So, dahil nga yung ating condenser mic ay piniprevent na magkaroon ng unwanted na noise na nasa likod para lahat ng focus ng ating boses dito lang sa harap. Sa gilid, hindi masyado. Gaya nito. Siyempre, mahina na yan. Pag sa likod, konting-konti na lang. So, kung may mga background noise na maingay, hindi niya masyado mapipick up kung hindi naman ganun talagang kalakas. Well, unless kung talagang maingay yun nandito sa likod mo at mapipick up ng mic. So, dapat alam mo rin yung proper placement kung saan mo ilalagay yung mic. Halimbawa, may electric fan dun sa likod mo. Siyempre, hindi mo siya dun iyaharap. Medyo ilalayo natin dapat yung electric fan kasi napaka-sensitive ng mga ganitong klaseng microphone na condenser. Konting ingay, kaya niyang ma-pick up. Yan, gaya niyan. Kuha-kuha niya yan, yung ganyang ingay. So, yung sensitivity, okay sa akin. Maganda. Yung response niya, maganda rin. Clarity, malinaw na malinaw para sa akin. Sana naririnig ko ngayon. Malinaw yung pick-up ng ating mic. At merong electric fan dito sa gilid ko. Hindi naman narinig ko masyado. So, okay na okay itong mic na to. Ngayon, subukan natin itaas ng sagad yung ating King Sound Card. Tignan natin kung ano yung mapipick up niya na sound. Yun, yung narinig nyo yun, yung electric fan ko tsaka yung ingay ng PC. Siyempre may mga fan din yan. So, narinig niya rin. Pakinggan natin. Ganyan kalakas yung pickup niya. So, ibalik natin sa 12 o'clock. So, ganun kaganda yung quality nitong ating condenser mic from Andy Audio. So, kung nagabala ka na mag-recording, gumawa ng sarili mong maliit na studio gaya nito or mag-live streaming, pwedeng-pwede sa'yo itong microphone na to. Ito yung tingin ko na pinakamagandang starting point kung plano mo na gumawa ng mga professional type na recording. Dito ka magsimula kasi alam naman natin na medyo may kamahalan yung talagang mga high-end na mga condenser mic. Pero tingin ko kayang sumabay nung condenser mic na to doon sa ibang mga branded na mic. Ngayon naman i-test natin sa isang maiksing kanta. Tignan natin kung ano yung magiging response niya, kung gaano siya kalinaw para sa isang cover song. Ngayon subukan na natin, lagay tayo ng konting reverb dito sa ating King Sound Card. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn,
It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossoms on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. So ayan yung ating maiksing review para dito sa ating condenser mic from Andy Audio. At para sa akin, napakaganda ng quality nito. Pwede ito kung gagawa ka ng mga recording or kahit na mga live streaming. At syempre, napakagandang i-partner yan dito sa ating King Sound Card from Andy Audio ulit. Ito yung version 4. Ito yung ginamit natin ngayon para i-test itong ating condenser mic. At abangan nyo yung ating susunod na gagawin na test dito sa ating condenser mic. Gawin naman natin yung typical na ginagawa ko kapag gumagawa ko ng mga cover song. Yung medyo mas professional na way ng pag-recording. Yung multi-track recording naman. Kumbaga, i-connect natin itong ating condenser mic sa recording interface sa PC at tignan natin kung anong quality yung makukuha natin sa kanya. So sana nakatulong sa iyo yung video na to kung naghahanap ka ng professional na condenser mic gaya nitong ating ni-review ngayong araw na to. Andiyan sa baba sa description box yung ating link ng kanilang Facebook page. Pwede ka mag-message sa kanila, hanapin mo lang si Ma'am Andy Pay para maasikaso ka nila sa iba pang mga kailangan mo pagdating sa mga audio equipments. Muli ako po si Bal ng Music Ride sa Kwentong Musikero. Maraming salamat.